Bagay-bagay, buhay-buhay! Matinding hirap, sakripisyo, magkasamang sipag at tiyaga ang naging puhunan ng magaling at malikhaing inventor na gumawa ng bamboo flute. Bagay lang na tawaging king flute ang imbensyon ni Ginoong Dante Ursua. Sa edad na 67 ay masasabing fulfilled na si Mang Dante. Napagtagumpayan na nito ang matagal ng pangarap na makagawa ng isang musical instrument. So what I did is to invent a musical instrument that I can play. So I began to tinker with the bamboo. But then I was not able to perfect that yet. But then I was on and off, piniperfect ko ang bamboo. Until in 1981, na-perfect ko yung bamboo flute. Mga ilang taon po yung ginawa yan bago na perfect? Ang perfect, inabot ako ng 10 years. 10 Kasi hindi years. naman ho simple yan eh. Aha. Gumamit pa ako ng computer para makompute ko yung volume of air. Tapos may mga sukat yan in millimeters. Pati yung mga wind blast, pati yung mga tiklado niyan, yung mga butas. So hindi po pala basta-basta lang na binutasan tong mga to? Hindi ho. Kaya nga, the king flute, kaya tinawag kong king flute yan. Dahil iyan ang bamboo flute na nakatuno. Ayun. In fact, yan nga kinukonsider ngayon ng Filipino student as the official musical instrument of the Filipino students. Nung iniimbento ko yun, unang-unang experience ko physical. Makit ang aking siko, kapapalabas ng padilang yan. Sumakit yung aking puwet, saka upo, because I start from 8 o'clock to 5 to 10 o'clock in the evening. Hindi ko binibitiwan because I know that I can perfect it. I know that I have to push through and perfect it. At saka, tuwing ako nang tutugtog niyan, inaabot ako ng alas 2 ng gabi. Ang sabi ng kapitbahay, si Mang Dante nasisiraan na ng bayit. Kasi kahit alas 2 ng gabi, putput ng putput, pito ng pito. Masaya naman siya dahil nagbunga ng maganda ang kanyang paghihirap. Wala naman ho talagang nagsisirculate no na bamboo flute na nakatuno na talagang musical instrument. Marami hong bamboo flute no nagawa ng mga lulu natin, mga mountain people, pero they are not really nakatuno. Ayun. They are not nakatuno. And they cannot produce that in mass production. At sa lahat ng pagsubok at sakripisyong pinagdaanan ng magaling nating inventor, lagi na'y nasa kanyang tabi ang butihing asawa na si Ginang Flordeliza Ursua. Tinutulungan ko siya. Kahit sa pagpuputol ng mga kawayan, nakikiputol din ako. Nung mag-research siya ng material sa bundok, sumasama ako. And then talagang nakita ko naman sa kanya na itong kanyang ginagawa ay merong patutunguhang mabuti. Hindi katakataka kung naging masidhi ang paghahangad ni Mang Dante na maimbento ang king flute na may perpektong tunog dahil nasa dugo niya ang pagmamahal sa musika. Abay, kamag-anak pala niyang pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, base na rin sa ipinakita niyang family tree ng kanilang angkan. The roots of Jose Rizal is Eusebio Ursua and Benigna Ursua. Yun din ang mga parents nila Mercado. Ngayon, at on the 5th generation lumabas sila. Kaya ang dugo ko mas mataas. Yun pala, because Jose Rizal plays the flute, lalabas din pala sa akin. Kahit na pinanganak akong huli, mataas ang dugo ko sa kanya. Hindi lang magaling na inventor si Mang Dante, isa rin siyang mahusay na negosyante. At ito ay dahil sa kanyang naimbentong bamboo flute. My company has been in operation, continuous operation, for the last 23 years. Ngayon, yung kawayan na iyan, special bamboo yan. Ito po ba mga bamboo flute ninyo dito lang ba sa ating bansa yan na nakakalat or even pang-export din siya? Pang-export yan. In fact, mabintang-mabintang sa mga foreigner yan. Katulad ng sinasabi ko, pag ang isang instrumento in native, saka may quality, ang mga industrialized countries, gano'n, Japan, Sweden, America, Britain, ang mga industrialized countries, pag nakita ng citizen nila, jackpot sila for souvenir purposes. And at the same time, as a musical. Heto yung iba't ibang songbook ng king flute na sinasabayan ng bamboo flute. Kagaya ng Serenade, Songs in Flutes, Himig, Wind of Praise, tapos yung Sound of Nature. Maliban sa plauta, may iba pang produktong ginagawa si Mang Dante. At siya na ipawang gawa rin mula sa kawayan. Ito, pan flute ito. Then we have the smallest flute in the world, which is the micro flute. And then we have lampshades. We have lampshades. And we have bamboo curtains. In fact, we are about to produce bamboo plywood.
Dahil po sa naimbento ninyong flute na gawa sa bamboo, ano na po ba yung mga awards na nakuha nyo? Marami na akong award yan. Yung first award ko, yung sa Health, Education and Entertainment sa National Inventors Week. And we have so many top grocer award. In 1996, the RCBC SICAP Award, pinanalo ko with the 200,000 peso award, the most innovative environmental livelihood project. Naging pangunahing customer ng King Flute ang ilang paaralan dahil na rin sa interes sa musika ng mga mag-aaral. Ang target market namin, global. Pero since we're starting in the government, is not really serious in supporting us. The target market locally is the 100,000 schools all over the Philippines. At para patunayang magandang tunog ng kanilang plauta, pakinggan natin ang pamulinawin na sasabayan ng bamboo flute. O, heto pa ang isa. Tumataas ang produksyon ng King Flute dahil na rin sa dumadami ang kanilang customer. Hindi lang dito sa bansa kilala ang bamboo flute ni Mang Dante kundi maging sa abroad. At sa paglakad ng panahon, positibo siyang magiging tanyag ang kanyang imbensyon. Tunay na maipagmamalaki dahil gawang Pinoy. As we are going to be able to make efficient delivery of services and we can expand this globally in no time at all. Ako si Eden Suarez at ito ang bagay-bagay, buhay-buhay para sa Contodos Ricados. Manny ay mahigit 60 anyos na, pero alam nyo ba na napipisil siyang isali sa Guinness Book of Record? Dahil sa magaling na pagtugtog nito ng pinakamaliit na plauta sa buong mundo. Siyempre, masaya si Lolo Manny sa balitang ito. Sabi nga niya, nagbunga rin ang ilang taon nitong pag-iensayo dahil kahit papaano ay napupunan na ang kanyang talento. Sila yung naka-discover sa akin na tumutugtog ako sa mall na ngayon lang daw sila nakakita na nakatutugtog dun sa maliit na plauta. Nakapaglibot din sila sa buong mundo. Pero ako lang ang kauna-unahan nilang nakita. At para lalo kayong ganahan, heto ang isa pang tugtog ni Lolo. Kung titignan ay parang madali lang, pero ng aking subukan, Alam mo, Practice Lolo, lang yan. wala na sa tono yung talagang boses ko. Pati ba naman dito, hindi pa rin ako magaling. Ano ba yan? Gagaling ka para rin sa dyan. Net25 Report, Eden Suarez.